Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Silver, ang inyong lingkod. Bago po ang lahat, meron po akong tanong. Masaya ka ba? How happy are you? Alam ko pong personal ang tanong, pero gusto ko pong pag-isipan nyo kung talagang masaya ba kayo talaga. I have been thinking about happiness lately. Karamihan sa mga ibang tao, ang happiness ay napaka-importante sa kanilang buhay. Yung iba, ini-ignore lang nila. Yung iba, tinatago naman nila for some reason. Either way, parang kung kailan mo hinahanap ang kaligayahan o ang kasayahan, lalo naman itong lumalayo at mahirap hanapin. Yan po ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Ngunit bago yon, hayaan nyo muna akong batiin ko kayong lahat ng isang magandang umaga at isang magandang gabi naman na pagbati mula dito sa amin sa Florida, USA, ang Sunshine State ng Amerika. Welcome po muli dito sa ating programang Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Muli, para po sa mga bago dito sa ating programa, ako po si Silver. We are now broadcasting live over Northern Luzon, kaya mag-switch na kayo sa 97.5 sa inyong mga radyo. Binabati ko lahat ang mga bago nating mga broadcasters na sumama sa atin dito sa radyo na nag-umpisa this month. Narinig ko ang testimony ng aking kaibigang kapwa Luisian at kababatang si Pastor Danny Santos. Purihin ang Diyos sa galaw niya sa iyong buhay, pastor, at ng iyong pamilya. Welcome on board! Also, gusto kong batiin ang aking mga kaibigan o ang aking kaibigan, ang founding pastor ng Lamtabong Tribal Community Church na si Pastor Ricky Da Silva na nanonood sa pamamagitan ng FB Live dyan sa South Cotabato. At walang sawang pagsusubaybay at pagsishare lalo na sa aming mga brothers sa 8-3 ng Boysay. God bless you, my friend, your family, and all of our brothers and sisters in Christ dyan sa Mindanao. Siyempre, ganun din ang aking sinusubaybayang pastor, si Pastor Ricky Quinto ng Shalom Saints Ministry dyan sa Aurora Hill. Abangan ang kanyang daily nuggets sa FB. Binabati ko rin ang aking mga kababata dyan sa City Camp Central, sa Lourdes Extension, sa Quarry, QM, Palma, Queen of Peace, at mga kaibigan natin dyan sa buong Baguio, ang mga kalapit lugar din dyan sa Tuba. Salamat po sa pagsusubaybay at pagkikinig ng ating weekly devotional. Napakaikli lang po ng ating devotional every Thursday ng gabi. Less than 15 minutes lang po ito, kaya samahan nyo na po ako. Lagi kong sinasabi, naniniwala ako by faith na mas maaabot na ng ating broadcast ang mas malawak na area. Paulit-ulit ko pong sinasabi that the Lord has allowed to extend our tents upang maging mas malawak at mas marami na ang maaabot ng ating magandang balita, mga mensahe mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating programa, lalo na sa panahong ito. Sa mga nanonood at nagsishare ng ating broadcast, ang ating mga kaibigan, mga kapamilya dito sa Amerika, sa Australia, sa Europe, sa Middle East at sa buong mundo, salamat po muli sa pagsuporta ng ating gawain, lalo na sa pag-share. O nga pala, sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa ating YouTube channel na Silver Lining, mag-subscribe na po kayo. Wala pong bayad yon, libre po ito. Last week, pinag-usapan natin ang tungkol sa kilala nyo ba talaga si Jesus Christ? At kung ano ang challenge niya sa atin kung talagang kilala mo nga siya. I-recap ko lang po. Sabi sa Biblia at ng maraming evidences na siya, si Jesus, ay ang anak ng Diyos Ama. Sa pamamagitan ni Maria, na ipanganak siya bilang tao. Si Jesus ay Diyos na naging tao upang maisakatuparan niya ang plano ng Ama na manumbalik ang lahat sa Kanya sa pamamagitan ng pagtupos niya sa atin, sa lahat ng ating mga kasalanan. Thus, si Jesus ang ating Savior o ang tagapagligtas. Ano naman ang challenge sa atin na mga mananampalataya? Nasabi ko last week that it is one thing to say that Jesus is Lord in church, pero it's another thing na sabihin ito sa trabaho, sa classroom, sa inyong mga kapitbahay, or in a place of influence. Nasabi ko rin na a lot of times, we just want to blend in, na makisama
Takot tayo na tumayo ayon sa ating pananampalataya at magsalita ayon sa ating paniniwala. Natatakot tayo na baka husgahan tayo na hyperfaith tayo, na panatiko tayo, o mas grabe pa, na i-brand tayo na baliw. Ang challenge ni Jesus sa kanyang mga disipulo ay ganun din ang challenge sa ating ngayon at present time. To make a solid stand, to proclaim our faith that Jesus is Lord and Savior, that He is King of Kings. Ngayon, kung nahihiya tayo, sinabi ni Jesus sa Luke 9:26 sa mga nahihiya. Sabi niya, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na. That would be a terrible thing to happen sa atin sa kanyang pagbabalik. Kaibigan, si Jesucristo ay ang Panginoon. Tatanggapin mo ba ang hamon niya na ipakilala sa lahat na siya ang iyong Panginoon? Yan ang ating devotion last week. Sa gabing ito, ating sasagutin ang katanungan na aking sinabi sa umpisa. Masaya ka ba? Saan ka humuhugot ng kasiyahan, kaibigan? Alam niyo po, mahilig po ako magluto para sa aking pamilya. I find joy cooking for them. Kayo, mahilig din ba kayong magluto? Ano ang madalas na nilalagay nyo pag nagluluto kayo upang ito ay magkalasa? Hindi po nawawala ang asin sa aking mga ingredients na pampalasa. Alam nyo ba na ang asin ay nabanggit sa Bible? Ang isang kurot lang ng asin ay maaring gumawa ng difference in the flavor of anything. Sinabi ni Jesus sa Matthew 5:13, kayo ang asin ng lupa, ngunit ano ang silbi ng asin kung nawala na ang lasa nito? Maari mo bang gawin maalat muli? Ito ay itatapon at yurakan na parang walang kabuluhan. Maraming beses, hindi ka masaya kung nasaan ka. Hindi ka masaya with the neighborhood you live in. Hindi ka masaya sa trabaho mo. Hindi ka masaya sa mga taong nakapaligid sa iyo. Pero, does it ever occur o sumagi sa isip mo na sadyang nilagay ka ng Diyos kung nasaan ka ngayon? Na sadyang nandyan ka dahil may dahilan o purpose ang Diyos? Alam niyo ba yung kwento ni Esther sa Biblia? Balikan natin ang bahagi ng kwento niya. Isinalaysay sa Biblia ang kwento ni Esther na nanalo siya sa isang paligsahan ng pagpapaganda, parang Miss Universe. At naging asawa niya ang hari. At siya, syempre dahil asawa niya yung hari, naging reyna siya ng Persia. Ngunit hindi niya isiniwalat ang katotohanan na siya ay isang Hudyo sa kanyang asawang si Haring Xerxes. Tapos, isang araw, may isang masamang tao na nagngangalang Haman ang nagplano upang patayin ang lahat ng Hudyo. Gayunpaman, hindi napansin yon ni Esther dahil maginhawa siyang naninirahan sa ginhawa ng palasyo. Ngunit, ibinalita ito ng kanyang pinsan sa kanya na si Mordecai. Sabi niya kay Esther, if you keep quiet at a time like this, deliverance and relief for the Jews will arise from some other place, but you and your relatives will die. Who knows if perhaps you were made queen for just such a time as this? Tagalogin natin. Ito yung nasa Esther chapter 4 verse 14. Sabi ni Mordecai, kung tumahimik ka sa panahong tulad nito, ang pagliligtas at kaginhawahan para sa mga Hudyo ay babangon mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang iyong mga kamag-anak ay mamamatay. Sino ang nakakaalam kung marahil ikaw ay ginawang reyna para sa ganitong oras? Ilagay niyo po sa isip ninyo ang kwento ni Esther at ang tanong ni Mordecai sa kanya. Meron ding kwento tungkol kay Moses. Sa pamamagitan ng kanyang kabanalan at integridad, napigilan niya ang almost 2.5 million na tao mula sa ganap na pagkiling sa idolatry. Nilarawan siya sa Deuteronomy 33 bilang Moses, the man of God. Ano ang masigit na papuri na maaring ibigay kaysa sa paglalarawan ng isang tao sa ganoong paraan? Alam niyo ba na posibleng maaring si Moses ang sumunod na Pharaoh ng Egypt?
Pero dumating ang oras na siya ay dapat mamili. Sabi sa Biblia, it was by faith that Moses, when he grew up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. He chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. Kung titignan natin, parang pareho ang sitwasyon ni Esther at Moses, di po ba? Nasa magandang kalagayan na sila. They are in the comfort of wealth, in power and influence, but they chose the plan of the Lord in their life. Lahat tayo ay dumarating sa mga mahahalagang sandali sa ating buhay that we get to make a decision that can make all the differences as to how we end up in life. Gaano kahalaga na gawin natin ang tama? Alam ni Moses na maraming maiaalok ang Ehipto sa kanya, ngunit hindi yun ang gusto niya. Sa halip, gusto niyang makasama ang mga pinili ng Diyos. He wanted to be with God's people. So, he gave up a lot. He sacrificed a lot. Ikaw, kapatid, have you given up something to follow Jesus Christ? Dapat malaman niyo ito. Ang sabi sa Mark 10:29-30, sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang lahat na nag-iwan ng bahay, ng kapatid, mga magulang, mga anak at mga lupa dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa panahong ito ng mas marami pa kaysa sa kanyang iniwan. At tatanggap din siya ng buhay na walang hanggan sa darating na panahon. Si Moses at Esther ay gumawa ng isang solid stand. Malakas na paninindigan sa kanilang buhay na sundin ang plano at leading ng Diyos. Mahirap man ang sitwasyon at mga pagsubok na kanilang pinagdaanan, ngunit sa huling bahagi ng kanilang buhay, nahanap ang tunay na kaligayahan. The true happiness that only God can offer. Mga kaibigan, hindi mahahanap ang kaligayahan sa yaman o material possessions. Ngunit kapag pinili mo ang Diyos, tunay na happiness ang iyong makakamtan. Meron ka pang bonus na tatanggapin. Mas higit pa kaysa sa iyong iniwan para sa Diyos ang ibibigay niya sa iyo pabalik. At ang pinaka-importante, sa huli, ang buhay na walang hanggan na kasama siya. Inaanyayahan tayo ng Diyos na magtiwala sa pangako ni Jesus. Batid na ang mga sakripisyo para sa Kanya ay hindi walang kabuluhan. Hinihikayat tayo to focus sa walang hanggang mga gantimpala at saganang buhay na nagmumula sa buong pusong debosyon kay Kristo, sa kabila ng hindi maiwasang mga hamon na maaari nating harapin. Tara, pray na tayo. Mahal na Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong nakakapanatag na pangako na ang aming mga sakripisyo para sa iyo at sa Ebanghelyo will never go in vain. Tulungan mo po kaming magtiwala sa iyong mga salita at unahin ang aming relasyon sa iyo higit sa lahat. Lord, grant us the courage to let go of anything that hinders our walk with you, knowing that you will bless us abundantly in life and in the life to come. Strengthen our faith, Lord, as we face the challenges and persecutions, and remind us of the eternal reward that awaits us. Lord, surround us with a supportive community of believers who encourage and uplift us in our journey in life. May we also be a source of encouragement to others, reflecting your love and grace in all we do. O aming Ama, idinadalangin po namin ang karunungan at tiyaga upang manatiling matatag ang aming commitment sa iyo, embracing both the joys and the trials of discipleship. Thank you, Father, for the promise of eternal life and the hope that sustains us. In Jesus' name we pray. Amen. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay
sa kasalukuyan. Abangan po muli ang ating mga susunod pang mga bago pang episodes. Kung meron po kayong prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Kung gusto nyo pong i-like o i-share ang episode natin, nasa FB page po at social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver, sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pag-asa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.